kurso sa correspondence aralin 2 Ano ang tunay na pagsisisi simula kina Adan at Eva? Bawat tao, maliban kay Yeshua Messiah, ay lumakad ng salungat sa Elohim. Paraan ng pamumuhay. Lahat tayo ay nag-ambag ng ating bahagi sa mga kasalanan ng mundo. Roma Kapitulo 5 Versikulo 12. Roma Kapitulo 3 Versikulo 10 ayon sa nasusulat, walang matuwid, kahit isa. Roma Kapitulo 3 Versikulo 11, walang isa pang unawa. Walang naghahanap kay Yahweh. Roma Kapitulo 3 Versikulo 12 lahat ay tumalikod. Sila'y naging walang kabuluhan na magkakasama, walang gumagawa ng mabuti. Kahit na isa. Roma Kapitulo 3 Versikulo 13, ang kanilang lalamunan ay isang libingan na binubuksan, gumamit sila ng panlilinlang sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang laso ng mga ahas ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Roma Kapitulo 3 Versikulo 14 na ang bibig ay puno ng sumpa at kapaitan. Roma Kapitulo 3 Versikulo 15 ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Roma Kapitulo 3 Versikulo 16 ang kapahamakan at kahirapan ay nasa kanilang daan. Roma Kapitulo 3 Versikulo 17 at hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Roma Kapitulo 3 Versikulo 18 walang takot kay Yahweh sa harap ng kanilang mga mata. Roma Kapitulo 3 Versikulo 23 sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ni Yahweh. Lahat tayo ay nagsagawa ng mga gawa ng laman, tinutupad ang labis na pagnanasa ng ating isip at katawan dahil tayo lahat ay lumakad ayon sa takbo ng mundong ito na itinakda ng prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Efeso Kapitulo 2 Versikulo 2, 3. Dahil ang lahat ng tao ay nagkasala, lahat ay nagkamit ng kaparusahan ng kasalanan, na kamatayan pagtigil ng buhay magpakailanman. Gaya ng ipinahayag ni Apostol Pablo. Anong bunga ang mayroon kayo noon sa mga bagay na ikinahihiya ninyo ngayon? Para sa katapusan ng mga iyon ang mga bagay ay kamatayan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma Kapitulo 6 Versikulo 21, 23. Ang lahat ng tao na hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan ay nasa espiritual na hanay ng kamatayan, na naghihintay ng pagpapatupad ng isang makatarungang nararapat. Parusang kamatayan. Ang parusang ito ay nakuha sa pamamagitan lamang ng paggawa ng natural pagkakasala. Ngunit si Yahweh, sa kanyang dakilang awa sa sangkatauhan, ay naglaan ng paraan upang maiwasan natin ang pagbabayad na iyon. Parusa, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ni Yahweh sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak. Upang ang bawat isa ay sumampalataya hindi siya dapat mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16. Bilang isang mapagmahal na ama, nais ni Elohim na angkinin nating lahat ang sakripisyo ng kanyang anak, si Yeshua Messiah, para sa kapatawaran ng ating mga personal na kasalanan. Roma Kapitulo 5 Versikulo 8, 9. Ngunit ipinagtatagubili ng Elohim ang kanyang pag-ibig sa atin sa pagiging tayo gayon may mga makasalanan, ang Mesiyas ay namatay para sa atin. Higit na higit pa, na inaaring ganap ngayon sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay magiging iniligtas mula sa puot sa pamamagitan niya. Binubuod ng mga gawa Kapitulo 2 Versikulo 38 ang proseso ng kaligtasan sa isang talata lamang. At ang pinakaunang salita ng mahalagang bahaging iyon ay magsisi. Alalahanin din na ipinahayag ni Yeshua, ngunit kung hindi kayo magsisi, kayong lahat ay malilipol din. Lucas Kapitulo 13 Versikulo 3, 5. Ngunit ano ang tunay na pagsisisi sa paningin ni Yahweh, gaya ng ipinahayag sa kanyang kinasihang salita?
Ano ang kinasasangkutan nito? Ano ang dapat natin gawin? Isang pagbabago ng direksyon. Sinasabi sa atin ni Yahweh na mayroong isang bagay na dapat nating gawin bago niya ilapat ang sakripisyo ng kanyang anak upang bayaran ang parusa sa atin mga kasalanan. Dapat nating ipakita na hindi na natin nais na magpatuloy sa paraan ng buhay na humahantong sa kamatayan. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagbabago ating paraan ng pamumuhay. Ang pagbabagong iyon ng direksyon ay pagsisisi. Ang mga kilos at gawa na salungat sa batas ni Yahweh ay kasalanan. Ang kasalanan ay ang paglabag o paglabag sa alinman sa ni Yahweh mga utos. Pansinin ang biblikal na kahulugan ng kasalanan. Aralin 2 pahina 2. Ang bawat isa na nagsasagawa ng kasalanan ay gumagawa din ng katampalasanan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa Torah. 1 John 3:4. Ang pagsisisi sa kasalanan, kung gayon, ay nangangahulugan lamang ng pagbabago. Tayo ay tumalikod mula sa paraan ng pagpapasaya sa sarili at makarating sa paraan ng magbigay. Bumaling tayo mula sa pagiging makasarili tungo sa pagiging hindi makasarili. Lumiko tayo mula sa ating daan patungo sa daan ni Yahweh. Kapag sinimulan nating ipakita ang ating taos-pusong pagnanais na magbago, at hilingin kay Yahweh na patawarin ang ating nakaraang paraan ng pamumuhay, siya ay nag-a-apply ang sakripisyo ng Mesiyas para sa atin. Tayo ay pinatawad at pinalaya mula sa pagkakasala at kaparusahan ng ating mga nakaraang kasalanan. Ang parusang kamatayan ay hindi na nakabitin sa ating mga ulo. Ipinaliwanag ito ni Paul sa ganitong paraan, gaano pa kaya ang dugo ng Mesiyas na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili nang wala kapintasan kay Yahweh. Lilinisin ang iyong budi mula sa mga patay na gawa, upang maglingkod sa buhay na Elohim. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 14. Gaano kaawa ang ating mapagmahal na lumikha, simulan nating unawain ang mga detalye ng mahalagang hakbang na ito tungo sa kaligtasan. Ang likas na estado ng tao. Inspirasyon ng Elohim ang propetang si Jeremias na ilarawan ang mga pangunahing motibasyon ng pag-iisip ng tao. How does our Creator katangian ng isip, o puso, ng tao? Jeremias Kapitulo 17 versikulo 9. Ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat ng bagay, at walang kagamutan. Sinong makakaalam nito? Roma Kapitulo 8 versikulo 7. Sapagkat ang pag-iisip ng laman ay pakikipagalit sa Elohim. Sapagkat hindi ito napapailalim sa Torah ng Elohim, sapagkat hindi posible na maging gayon. Roma Kapitulo 8 versikulo 8. At ang mga nasa laman ay hindi makalulugod sa Elohim. Ano ang mga ugali ng karnal, o pisikal na oriented na isip? Galatia 19 minuto pasado alas 5:21. Ngayon ang mga gawa ng laman ay nahayag na malinaw. Na ito ay, pangangalunya, karumihan, kahalayan, 20 idolatria, pangkukulam, awayan, away, paninibugho, galit, alitan, katigasan ng ulo, pagkakabaha-bahagi, mga maling pananampalataya. 21 inggit, pagpatay, paglalasing, pagsasaya, at mga bagay na gaya ng ang mga ito, na sinasabi ko sa inyo ng una, gaya ng sinabi ko rin noon, na ang mga nagsasagawa ng gayong mga bagay ay gagawin hindi magmana ng kaharian ng Elohim. Saan ba talaga nagmula ang mga saloobin at udyok na ito na gumawa ng kasalanan? Sino ang ama ng kasalanan? Juan Kapitulo 8 versikulo 44. Kayo ay sa dyablo bilang ama, at ang mga pita ng inyong ama ay ibig ninyong gawin. Iyang isa ay isang mamamatay tao mula pa sa simula, at hindi siya nanindigan sa katotohanan.
sapagkat walang katotohanan sa loob kanya. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya mula sa kanyang sarili, sapagkat siya ay sinungaling, at ang ama nito. Efeso Kapitulo 2 Versikulo 2, 3 na kung saan kayo ay lumakad ng una ayon sa lakad ng mundong ito, ayon sa kalooban ng pinuno ng kapamahalaan ng hangin, ang espiritu na kumikilos sa mga anak ng pagsuway. 3 sa yaong mismong mga gawa na kung saan tayo rin ay napinsala mula pa sa simula sa pamamagitan ng mga pita ng ating mga pita-laman, na ginagawa ang mga bagay na ninanais ng laman at ng pag-iisip. At sa likas na katangian ay mga anak ng galit, gaya ng iba. Kahit na hindi ka panipaniwala, ang likas na kalagayan ng tao, na karaniwang tinatawag na kalikasan ng tao, ay hindi naiimpluwensyahan ng sinuman sa sangkatauhan. Maliban kay Satanas na dyablo. Si Satanas ay ipinahayag bilang ang Diyos ng sanlibutang ito. 2 Korinto Kapitulo 4 Versikulo 4, na nilinlang ang lahat. Mga bansa, Apokalipsis Kapitulo 12 Versikulo 9. Siya ay higit na inihayag bilang ang pinuno, prinsipe, ng awtoridad ng hangin, ang espiritu na ngayon gumagawa sa mga anak ng pagsuway, Efeso Kapitulo 2 Versikulo 2. Si Satanas ay gumagawa sa mga tao sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid ng kanyang mga saloobin sa kanilang mga isipan. Ang dyablo ay gumamit ng makabagong teknolohiya, at higit pa partikular ang radyo, TV, at internet. Siya ay nagsasahimpapawid ng mga saloobin ng pagmamataas, walang kabuluhan, pagkamakasarili, kasakiman, pagnanasa, paninibugho, pamimintas, inggit, sama ng loob, puot, kapaitan at paghihimagsik, na tinatanggap ng ating isipan, marahil. Aralin 2, Pahina 3. Parang radyo na tumatanggap ng mga electromagnetic signal na ibinubuga ng mga radio transmitters, ang mga salubing ito ni Satanas sa ang isip ng tao ay tinatawag nating kalikasan ng tao. Ito ay sa katotohanan ay likas na katangian ni Satanas, na ipinapalabas niya sa atin isip at ipinapahayag natin sa iba't ibang paraan. Ngunit walang taong napipilitang tumugon sa mga saloobin at udyok na ito mula kay Satanas. Ang dyablo ay walang kapangyarihang pilitin kahit sinong mag-isip o gumawa ng mali. Ang problema ay siya ang Diyos o awtoridad ng sistema ng mundong ito. At karamihan ay gustong-gusto iyon napakaraming sistema para magsisi, lumabas dito at magpakabanal. Gayunpaman, ang mga taong walang pag-aalinlangan ay automatikong ginagawa ito nang hindi nalalaman kung ano ang nangyayari sa kanilang isipan. Karamihan ang mga tao ay naliligaw lamang, na nakagawian na tumutugon sa mga pahiwatig ni Satanas. Siyempre, may ilang pisikal na pagnanasa sa loob tao na hindi mali, tulad ng pagnanais para sa pangangalaga sa sarili. Ngunit kapag pumasok ang pagnanasa at ang makasariling saloobin ng makakuha ang larawan, ang mga pagnanasang ito ay nagiging kasalanan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa batas ni Yahweh. At kahit na ang tao ay nilalang ng ugali, ang mga tao ay mayroon pa ring malayang kalooban, at maaaring lumaban at umiwas sa mga broadcast ni Satanas. Gayunpaman, ang pag-iisip ng tao, sa ilalim ng impluwensya ng pagsasahimpapawid ni Satanas, ay nagmamahal sa sarili higit sa lahat. Ito ay makasarili, sunod sa mismo, mahal nito ang pag-aari nito o sa ilang paraan ay konektado dito. Tao, material na ari-arian, konsepto, at iba pa. Lahat sa mga ito ay bahagi ng isang mas malaking sarili. Tulad ng isang maliit na imperyo.
Ito ang sarili na minamahal ng mga tao bago ang sinumang tagalabas, lalo na si Yahweh. Kahit sa maraming pagkakataon kapag ang isang tao ay gumagawa ng isang bagay na itinuturing nilang mabuti, tulad ng pagtulong sa mahihirap o kaibigan, ginagawa nila ito para sa maling motibo. Upang makita ng tao at itataas para sa gawa. Walang magaling sa amin maliban sa isa, si Elohim. Ito ay dahil siya ang tanging nilalang na may dalisay na motibo 100% ng oras. Mateo Kapitulo 19 versikulo 17 At sinabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti maliban sa isa, Yahweh. Ngunit kung nais mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga utos. Kung talagang gusto nating magsisi at palugdan si Yahweh, dapat nating matanto na bukod sa kanyang espiritu, kahit na iniisip natin na gumagawa tayo ng mabuti, tayo ay makasalanan lamang. Na bukod kay Yahweh, anumang kabutihan na maaring magmumula sa atin ay makatao at makasarili lamang. Matuwid Isayas Kapitulo 64 versikulo 6 Ngunit kaming lahat ay gaya ng maruming bagay. At ang lahat ng aming katwiran ay parang damit na panregla. At kaming lahat ay nalalanta na parang dahon, at gaya ng hangin ay inaalis kami ng aming mga kasamaan. Kung talagang gusto nating magsisi, hindi lamang tayo dapat magsisi sa ginawa natin, kundi magsisi kung sino tayo. Kapag tayo ay nabautismuhan sa pamilya ni Yahweh, literal tayong napupunta mula sa mga anak ng laman, Satanas, tungo sa mga anak ng liwanag o espiritu, Yahweh. Ano ang sinabi ni Yeshua na tayo ay magiging katulad kung inaasahan nating makapasok sa kaharian? Mateo Kapitulo 18 versikulo 2, 4 At pagkatawag ng isang maliit na bata, ay inilagay siya ni Yeshua sa gitna nila. 3 At sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban kung kayo ay magbalik loob at maging gaya ng maliliit na bata, hindi ninyo magagawa pumasok sa kaharian ng langit. 4 Kung magkagayon, ang sinumang magpapakababa sa kanyang sarili na gaya ng batang ito, ang isang ito ay ang mas dakila sa kaharian ng langit. Ang mga maliliit na bata ay hindi nagpapakita ng mga tendensya ng kalikasan ng tao, sa parehong lawak ng mas matatandang mga bata, mga teenager at matatanda. Iniisip namin ang napakaliit na mga bata bilang matamis at inosente, dahil sa kanilang pagiging mapagpakumbaba at madaling turuan, at mapagpatawad na saloobin. Gayunpaman, maaga pa lamang sa buhay ang mga saloobin ni Satanas ay nagsimulang pumasok sa ating isipan. Unti-unti kaming nagsimula nagpapakita ng iba't ibang antas ng puot at pagsuway sa awtoridad. Nagsimula kaming magdamdam na sinabihan kami kung ano ang gagawin. Nagsimula na kami magpasakop sa mga kapritsyo na nagmula sa mga pagnanasa ng ating laman. Ang aming mga iniisip ay nagsimulang mag-alala sa I, may, at ako. Bilang resulta ng impluwensya ng pagsasahimpapawid ni Satanas. Lahat tayo ay nagtaguyod at nagkikimkim ng mga maling salubing ito sa mas malaki o mas mababang antas. Kaya't binigyang inspirasyon ni Yahweh si Pablo na sumulat, Roma Kapitulo 3 versikulo 10 ayon sa nasusulat. Walang matuwid, kahit isa. Gayun din, Ecclesiastes 7:20 sapagkat walang taong matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. Ngayon huminto sandali at ihambing ang natural na pag-iisip ng isang tao at ng Elohim. Si Yahweh ay hindi abala sa sarili. Siya ay puno ng umaagos na pag-ibig. Mahal niya ang lahat ng tao. Sa halip na kunin mula sa kanila, nais niyang bigyan sila ng mga pagpapala dahil sa kanyang dakilang pagmamahal at pagmamalasakit sa sangkatauhan. Hindi siya masungit. Suwail.
Aralin 2 pahina 4, sama ng loob o makasarili. Nais ng Elohim na tayong lahat ay maging katulad niya. Sa makatuwid, nais niyang tumalikod tayo at magsikap upang madaig ang masamang impluwensya ng dyablo sa ating pag-iisip at kilos. Ito talaga ang ibig sabihin ng pagsisisi. Wala saan man sa Biblia na sinabi ni Yahweh na mali ang magkaroon ng wastong pag-ibig sa sarili, sapagkat kung gayon walang napupuot sa kanyang sariling laman. Ngunit ito ay inaalagaan at inaalagaan, gaya rin ng ginagawa ng ating Panginoon sa kongregasyon. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 29. Mahalin ang iba gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Mateo Kapitulo 19 Versikulo 19, 22-39. Marcos Kapitulo 12 Versikulo 33. Ito ay kapag nagmamahal lamang tayo ang ating sarili sa kabila ng kinakailangang pagmamalasakit sa sarili, at sa kapinsalaan ng iba, na ito ay nagiging kasalanan. Binigyan ni Elohim sina Adan at Eva ng pangunahing pagtuturo sa kanyang paraan ng pamumuhay, ang paraan ng pamamahala ni Yahweh batay sa batas ni Yahweh, paraan ng pagbibigay at pagbabahagi. Pagkatapos ay lumitaw ang dyablo. Siya ay banayad na nilinlang si Eva upang hindi maniwala sa kung ano sinabi ni Elohim, at hinikayat siya na kunin ang ipinagbabawal na prutas. Kumain din si Adan ng bunga, Genesis Kapitulo 3 Versikulo 6, 17. Sa pamamagitan ng pagkuha at pagkain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, nag-alinlangan sina Adan at Eva kay Yahweh. At nakagawa ng pagtataksil at kinuha sa kanilang sarili ang kaalaman kung ano ang mabuti at kung ano ang masama ng pagpapasya para sa kanilang sarili tama sa mali. Sa paggawa nito, naghimagsik sila laban sa awtoridad ng Elohim, hindi sumunod sa batas, utos, na ibinigay niya sa kanila, at nagkasala. Sa pamamagitan ng pagkilos na ito nakuha nila ang kalikasan o saloobin ng kasalanan mula kay Satanas. Ang kanilang mga mata ay nabuksan na ngayon kay Satanas paraan ng pag-iingat sa sarili at pagmamalaki, pagkakaroon ng malayang kalooban na gamitin para sa makasariling layuning ito. Genesis Kapitulo 3 Versikulo 7. Kapag ang isang tao ay nagsisi, isinusuko na niya ngayon ang kanyang malayang kalooban pabalik kay Yahweh, at nagtitiwala sa perpektong paraan ni Yahweh 100% sa kanyang buhay. Galatia Kapitulo 5 Versikulo 25. Kaya't mamuhay tayo sa pamamagitan ng Espiritu, at sumuko sa Espiritu. Ang Espiritu at saloobin ng paghihimagsik mula kay Satanas ay pumasok sa kanilang isipan. Ang kanilang isip, mga puso, ngayon ay naging baluktot, mapanlinlang, at walang lunas. Jeremias Kapitulo 17 Versikulo 9. Ganito, pumasok sa mundo, ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, Roma Kapitulo 5 Versikulo 12. At ang parusang kamatayan ay naipasa na lahat, hindi dahil sa kasalanan ni Adan, hindi sa pagmamana, ngunit dahil ang lahat ay nagkasala din. Parehong talata. Lahat tayo. Kapag kami ay maliliit na sanggol, may isang mapagpakumbaba, madaling turuan na kalikasan tulad nina Adan at Eva noong sila ay unang likhain. Ngunit pagkatapos ay ang aming mga isip nagsimulang maimpluwensyahan ni Satanas. Kami rin, kung gayon, ay nagkasala laban kay Yahweh, na naging makalaman, at nagsasarili. Nagsisilbi. Ang orihinal na mga salita sa Hebreo at Griego kung saan isinalin ang pagsisi, at pagsisisi, ay nangangahulugang bumaling upang magbago direksyon. At ang tunay na pagsisisi ay ganoon din. Ito ay kumpleto tungkol sa mukha mula sa pagsuway kay Yahweh hanggang sa pagsunod, pagmamahal at pakikipagtulungan sa Kanya.
Ang Hebreo ay orihinal na isang wikang pictograph na binubuo ng 22 larawan na nang maglaon ay naging mga titik. Ang larawan para sa pagsisisi ay sirain ang daan patungo sa bahay. Literal na wala kang iiwan na babalikan, ito ay ganap na pagbabago. Ang tunay na pagsisisi ay darating sa ganap na pagkaunawa na tayo ay naghimagsik laban sa ating may likha laban sa kanyang daan at sa kanyang matuwid na batas. Nangangahulugan ito na kinasusuklaman natin ang ating mga nakaraang kasalanan at ang ating kusang loob, mapaghimagsik na kalikasan. Dapat talaga maging tayo nasira at nakahanda. Sa tulong ng ating Ama sa Langit, na huminto sa pagkakasala, huminto sa pagrerebelde at magpasakop kay Yahweh ng buong puso at isipan. Ang oras ng pagsisisi ay ang pagbabago sa ating buhay. Kapag sa wakas ay dumating na tayo sa tunay at ganap na pagsisisi, ang ibig nating sabihin ay negosyo. Kami ay handa, sa bawat aspeto ng aming buhay, na sabihin, oo, Guro. Mangyari ang iyong kalooban. Sa tunay na pagsisisi, tayo ay lubos na nagkasakit at napagod sa ating makasariling paraan. Kami ay tunay na nagsisisi sa aming mga kasalanan at kami ay handa at handang gumawa ng permanenteng pagbabago. Hindi mahalaga kung ano ang mga kahihinatnan ay. Sa tunay na pagsisisi walang kompromiso o panlilinlang sa ating sarili na hindi naman talaga natin kailangan pagbabago. Mayroon lamang nag-aalab na pagnanais na maging masunurin sa ating Ama sa Langit at sa kanyang matuwid na batas, tulad ng ating si Padre Abraham noon. Ang pagkatuto na ang ating kalikasan ay dapat magsimulang mabago ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng tunay na layunin ng ating buhay. Kapag naunawaan natin ito, maaaring simulan ng ating tagapaglikha ang proseso ng paglikha ng kanyang matuwid na karakter sa atin. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay sa loob natin ng kanyang banal na espiritu, na nagbibigay ng espiritual na kapangyarihan na kailangan upang madaig at madaig ang labis, mga udyok ni Satanas na umaakay sa atin sa kasalanan. Aralin 2 pahina 5. Sinasabi ng kasulatan na, mata sa mata, at buhay sa buhay. Ang ating tagapagligtas na si Yeshua, ay hindi lamang pinatawad ang ating mga kasalanan. Ngunit binayaran ang kaparusahan ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan upang tayo ay mabuhay. At tayo ngayon ay kanyang mga alipin upang payagan siya na mabuhay sa pamamagitan natin sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Kaya naman bilang kanyang mga lingkod, ang kanyang gawain ay dapat nauna sa ating buhay. Lucas Kapitulo 17 versikulo 7. Datapwat sino sa inyo na may aliping nag-aararo o nagpapastol ng kawan ang magsasabi kaagad sa kanya, paglabas sa bukid, halika. Humiga. Lucas Kapitulo 17 versikulo 8. Datapwat hindi baga sasabihin niya sa kanya, maghanda ka ng aking makakain, at pagkabigkis mo sa iyong sarili, paglingkuran mo ako hanggang sa kumain ako at uminom. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay kakain ka at iinom. Lucas Kapitulo 17 versikulo 9. Anong pasasalamat ang tinatanggap niya? Ang aliping yaon, sapagkat ginawa niya ang bagay na iniutos sa kanya. Parang hindi naman. Lucas Kapitulo 17 versikulo 10. Gayon din naman kayo. Pagka nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos, ay sinasabi ninyo na kami ay mga lingkod na walang ginagawa dahil ginawa lang natin ang dapat nating gawin. Hindi tatanggapin ng ating Ama sa Langit ang mga taong ang pagsisisi ay isang panlabas na pagpapakita lamang kung saan walang tunay na pagbabago ng saloobin.
Pansinin kung ano ang sinasabi ng Elohim sa Joel Kapitulo 2 versikulo 12 hanggang 13 gayon may ngayon ay manumbalik kayo sa akin ng buong puso ninyo, at ng pag-aayuno, at ng pagtangis, at ng na may panaghoy. Sabi ni Yahweh, 13 oo. Punitin ang inyong puso, at hindi ang inyong mga damit, at bumaling kay Yahweh na iyong Elohim. Sapagkat siya ay mapagbiyaya at maawain, mabagal sa pagkagalit. At may dakilang kagandahang loob, at siya ay naaawa tungkol sa kasamaan. Ang taos-pusong saloobin lamang ang magbubukas ng daan tungo sa isang malapit at nakapagliligtas na relasyon sa ating Ama sa langit. Salmo 34:18 Si Yahweh ay malapit sa bagbag ng puso, at kanyang inililigtas ang durog na espiritu. Ang kasalanan ay laban sa Elohim, siya ang tagapagbigay ng kautusan na ang perpektong batas ay ating nilabag. Salmo 51:4 Laban sa iyo, ikaw lamang. Ako ay nagkasala, at gumawa ng masama sa iyong paningin. Ang ibig sabihin ng pagsisisi ay labis na pagpapakumbaba at pagkawasak sa pag-iisip na maghimagsik laban sa buhay. Banal na lumikha kaya kasuklam-suklam sa ating panlilinlang, walang kabuluhan at pagkamakasarili na sa tunay na kalungkutan ay dumudulog tayo kay Yahweh para sa awa, kapatawaran at ang tulong na lubhang kailangan natin upang madaig at mapaunlad ang kanyang matuwid na katangian. Tingnan kung ano ang sinabi ni Job noong siya napagtanto kung ano ang tunay na pagsisisi. Job Kapitulo 42 versikulo 6 Kaya't hinahamak ko ang aking sarili, at nagsisi ako sa alabok at abo. Napagtanto na ngayon ni Job kung gaano siya kaliit kumpara sa lumikha, Kabanata 36 hanggang 41. Dapat nating mapagtanto iyon bago ang binyag ang ating pamumuhay ay humantong lamang sa kamatayan. At ngayon ay dapat nating sikaping buong puso na sundin ang Torah ni Yahweh dahil ito ang manual ng tao para ituro sa atin ang tama sa mali. Salmo 119:105 Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Lahat tayo sa huli ay dapat na makita ang ating sarili tulad ng ginawa ni Job. Kailangan nating makita ang ating sarili sa mga mata ni Yahweh, sa pamamagitan ng pag-aaral sa salita ni Yahweh. Sinisimulan nating maunawaan na lahat tayo ay kulang sa kaluwalhatian ni Yahweh, Roma Kapitulo 3 versikulo 23, at lubhang nangangailangan ng kanyang kapatawaran at tulong. Paano magsisimulang magbago ang isang tao mula sa makasariling pag-ibig tungo sa pag-ibig ni Yahweh? Magsimulang magpakita ng pagmamahal kay Yahweh at sa kapwa. Ang pagnanais na ito ay dapat nanggaling kay Yahweh mismo. Kay Yahweh ang kabutihan at awa ay umaakay sa isa sa pagsisisi. Roma Kapitulo 2 versikulo 4 O inaabuso mo ba ang kayamanan ng kanyang kagandahang loob at pagtitiis, at ang pagkakataong mayroon siya ibinigay sa iyo? Na hindi nalalaman na ang kagandahang loob ni Yahweh ay umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ang pagsisisi ay isang regalo mula kay Yahweh at upang tunay na magkaroon ng isang pusong hinatulan ng ating makasalanang kalikasan dapat tayong manalangin sa Kanya at humingi siya para sa nagsisising pusong iyon. Karamihan sa mundong ito ay puno ng pagmamataas na hinding-hindi sila magpapakumbaba para magtanong kay Yahweh para ipakita sa kanila kung gaano talaga sila kadumi. Nabubuhay tayo sa isang napakamakatao na lipunan na gustong isipin ang kanilang sarili bilang sa pangkalahatan ay mabuti. Tanging ang ating Ama sa Langit ang makapagbibigay ng pusong ito ng pagsisisi. Malinaw na sinabi ni Yeshua, walang magagawa lumapit sa akin malibang ay lapit siya ng Amang nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 6 versikulo 44, 65
Aralin 2 pahina 6. Paano malalaman ng isang tao kung ang ama ay iginuhit o tinatawag siya sa pagsisisi? Kung naiintindihan mo ang iyong pinag-aralan hanggang ngayon at maniwala ka sa sinasabi ng Biblia, at gusto mong lumapit sa ating Ama sa langit at sumunod sa Kanya, pagkatapos ikaw ay tinawag. Walang kondisyong pagsuko kay Yahweh kapag tayo ay nagsisiganap na sumuko kay Yahweh at nabautismuhan, inilalagay ni Yahweh ang Kanyang Espiritu sa ating isipan. Magsisimula na upang maimpluwensyahan ang ating mga paraan ng pag-iisip at pamumuhay. Ngunit hindi inaalis ng banal na Espiritu ang ating kalayaang pumili. Hindi ito pipilitin gawin natin ang anumang bagay. Aakayin lamang tayo nito sa direksyon ng katotohanan ni Yahweh at magbibigay sa atin ng espiritual na lakas upang gawin ang Kanyang kalooban. Ang pagsisisi ay nangangahulugan lamang na isuko ang iyong paraan at bumaling sa daan ni Yahweh. Nangangahulugan ito ng pagsuko, walang kondisyong pagsuko upang mamuhay sa bawat salita ni Yahweh. Dahil ang Biblia ay salita ni Yahweh, ibig sabihin ay mamuhay ayon sa Biblia. Ibig sabihin ay utter voluntaryong pagpapasakop sa awtoridad ni Yahweh, gaya ng ipinahayag sa Kanyang salita. Siya ang ating guro at dapat natin siyang unahin sa lahat. Mateo Kapitulo 10 versikulo 37 hanggang 39. Ang umiibig sa ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang isa ang mapagmahal na anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 38 At sino mang hindi hawakan ang kanyang tungkod at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 39 Ang nakakahanap ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang natatalo ang kanyang buhay dahil sa akin ay masusumpungan ito. Ang pagsisisi, pagsuko kay Yahweh, ay hindi isang bagay na isuko ang lahat ng mabuti. Positibo ang pagsisisi. Hindi lang gawin tinatakasan natin ang sukdulang parusa ng kasalanan. Ang daan ni Yahweh ay humahantong sa hindi mabilang na mga pagpapala sa buhay na ito. Lahat sa buhay sa huli ay bumababa sa sanhi at epekto. Hindi nais ng ating Ama sa langit na isuko natin ang ating kalooban sa Kanya at maging masunurin sa Kanyang batas upang higpitan tayo. Gaya ng nais ni Satanas na isipin ng isa, ngunit protektahan tayo mula sa kasalanan at kamatayan. Ang madiin na pagsisisi ay hindi nangangahulugan na dapat nating talikuran ang paggamit o pagpapahalaga sa material na mga bagay. Kung ano si Yahweh ang interesado ay ang saloobin na mayroon tayo sa material na mga bagay kung hanapin muna natin, bilang ating pinakamataas na prioridad. Ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran, Mateo Kapitulo 6 versikulo 33. Gusto niyang talikuran natin ang mga bagay na masama para sa atin, na nakakasakit sa atin sa espiritual at pisikal. Ang pagsisisi mula sa mga patay na gawa ay pipigilan lamang tayo sa pagtanggap ng mga sumpa sa hinaharap sa ating buhay para sa pagsuway sa ating langit. Batas ng mga ama. Ngunit paano ang lahat ng mga kasalanan na nagawa bago ang pagsisisi, at maging ang mga gagawin natin mula sa kahinaan pagkatapos nating magsisi? Mayroon lamang isang paraan upang malinis ang iyong mga kasalanan at iyon ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa ibinuhos na dugo ng anak ni Yahweh, Yeshua, para sa pag-alis ng mga kasalanang iyon. Nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Roma Kapitulo 5 versikulo 8 hanggang 9. Ngunit ipinagtatagubilin ng Elohim ang Kanyang pag-ibig sa atin dahil tayo ay makasalanan pa. Ang Mesiyas ay namatay para sa tayo. Siyam na lalong higit pa, na inaaring ganap ngayon sa pamamagitan ng Kanyang dugo, tayo ay maliligtas sa puot siya. Mga Gawa Kapitulo 2 versikulo 37 hanggang 38. At nang marinig nila, ay naantig ang kanilang puso.
At sinabi kay Simon Pedro at sa iba pang mga apostol, mga lalaki, aming mga kapatid, ano ang aming gagawin? 38 At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo. Bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yahshua Yahweh, para sa kapatawaran ng mga kasalanan, upang matanggap ninyo ang kaloob na espiritu ng kabanalan. Malinaw sa banal na kasulatan na ang dugo ng anak ni Yahweh, Yahshua, ang nagbayad ng kabayaran sa ating mga kasalanan. Ito ay kung ano ang nagbabalik sa atin sa pakikipagtipan kay Yahweh. Ang ating pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ang nagpapanatili sa atin na pakikipagtipan bilang Yahweh ay hindi maaaring tumira sa kasalanan. Kung patuloy tayong kusang magkasala pagkatapos ng buong kaalaman sa katotohanan, kung gayon ay tinutuya natin ang dakilang sakripisyo na ginawa ni Yahshua para sa atin at hindi tunay na nagsisi. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 26 Sapagkat kung tayo ay sadyang nagkakasala pagkatapos na matanggap ang buong kaalaman sa katotohanan, nananatiling wala ng hain tungkol sa mga kasalanan. Ang batas ni Yahweh ay hindi makapaglilinis sa iyo mula sa kasalanan, ngunit nag-iingat sa iyo mula sa hinaharap na mga kasalanan, at ito ay isang kinakailangan para sa pagtanggap. Dugo ni Yahshua para sa kapatawaran ng mga nakaraang kasalanan. Aralin 2 pahina 7. Ezekiel Kapitulo 18 versikulo 21 hanggang 22 Ngunit ang masama, kung kanyang talikuran ang lahat ng kanyang mga kasalanan na kanyang ginawa, at iingatan ang lahat ng aking mga palatuntunan, at gagawa ng kahatulan at katwiran, siya'y mabubuhay, hindi siya mamamatay. 22 Lahat ng kanyang mga pagsalangsang na kanyang ginawa, ay hindi babanggitin sa kanyang katwiran na kanyang ginawa, mabubuhay siya. Nilinaw ba ni Pablo na bagaman ang hindi nararapat na kapatawaran sa ating mga kasalanan ay sa pamamagitan ng biyaya ni Yahweh sa pamamagitan ng pananampalataya sa sakripisyo ng Mesiyas? Ang isang tunay na mananampalataya ay gayunpaman obligado kay Yahweh na sundin ang kanyang batas. Roma Kapitulo 3 versikulo 31 Pinawawalang saysay ba natin ang Torah sa pamamagitan ng pananampalataya? Malayo pa. Sa kabaligtaran, itinatag namin ang Torah. Roma Kapitulo 2 versikulo 13 Sapagkat hindi ang mga nakikinig ng Torah ay matuwid sa Elohim, kundi ang mga tumutupad ng Torah ay maging makatwiran. Ang pananampalataya sa itinigas na dugo ni Yahshua ang tanging paraan upang magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngunit malinaw na ang tunay na pananampalataya at ang pagsisisi ay ipinagkakaloob lamang sa mga tunay na nagsisi at nagsisikap na maging masunurin sa Torah, batas, ng ating Ama sa langit. Totoo ang pagsisisi ay magdadala ng tunay na pagbabago ng buhay na makikita sa mga nakapaligid sa iyo. Rom 6:1-6 Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang sumagana ang biyaya? Huwag itong mangyari. Tayong namatay na sa kasalanan, paano pa tayo mabubuhay dito? 3 O hindi ba ninyo alam na ang lahat ng nabautismuhan sa Mesiyas na si Yahshua ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? 4 Kaya nga, tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na bilang Mesiyas ay ibinangon mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama ay gayon din tayo dapat lumakad sa panibagong buhay. 5 Sapagkat kung tayo ay itinanim na kasama niya sa wangis ng kanyang kamatayan, ay gayon din naman tayo ang muling pagkabuhay. 6 Sapagkat nalalaman natin ito, na ang ating dating pagkatao ay napako sa krus na kasama niya, upang ang katawan ng kasalanan ay maging nawasak, upang hindi na tayo maglingkod sa kasalanan.
Roma Kapitulo 6 versikulo 7 hanggang 12 sapagkat ang patay ay pinalaya na sa kasalanan. 8 Ngunit kung tayo ay namatay na kasama ng Mesiyas, tayo ay naniniwala na tayo ay mabubuhay na kasama niya. 9 Na yamang nalalaman na ang Mesiyas na nabuhay na mag-uli sa mga patay, ay hindi na mamamatay, wala ng kapangyarihan ang kamatayan sa ibabaw niya. 10 Sapagkat sa pagkamatay niya, namatay siyang minsan sa kasalanan, ngunit sa kanyang buhay, siya ay nabubuhay para sa Elohim. 11 Gayon din naman, itinuring ninyo ang inyong sarili na tunay na patay sa kasalanan, ngunit buhay para sa Elohim kay Yeshua, Mesiyas na ating Master. 12 Kung gayon, huwag ninyong hayaang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang sundin ito sa mga pita nito. Ang batas ni Yahweh ay isang espiritual na salamin kung saan maaaring tingnan ng isang tao ang espiritual na dumi, kasalanan, sa isip at puso ng isang tao. Ang salamin ay hindi responsable para sa pagkakaroon ng dumi, o para sa pinsala na maaaring idulot ng dumi. Ang pag-andar ng salamin, ang batas, ay upang ipakita ang dumi. Upang ang isa ay maaaring gumawa ng isang bagay tungkol dito, magsisi sa kasalanan at maging malinis, at sa gayon ay maging malaya mula sa mga takot, mula sa paghihirap, mula sa mga parusa ng kasalanan, malaya mula sa pagkaalipin sa daan ni Satanas. Ang batas ni Yahweh ang daan tungo sa kapayapaan, kaligayahan at kagalakan. Ito ay isang perpektong batas na ibinigay ni Yahweh sa sangkatauhan upang gawin ang tao masaya, na akayin siya sa ganap, masaganang buhay, kapwa sa buhay na ito at sa buong kawalang hanggan. Ang mga kasamaang dinaranas ng sangkatauhan ngayon ay hindi sanhi ng batas, ngunit sa paglabag nito. Anong mensahe ng babala ang hinimok ng Elohim na itala ng kanyang propetang si Ezekiel para sa mga inapo ng Israel? Ezekiel Kapitulo 33 versikulo 7 hanggang 11 At ikaw, anak ng tao, ibinigay kita bilang bantay sa sangbahayan ni Israel. At maririnig mo ang salita mula sa aking bibig at babalaan sila mula sa akin. 8 Kapag sinabi ko sa masama, o masama, tiyak, mamatay ka. At hindi ka nagsasalita upang babalaan ang masama mula sa kanyang lakad, ang masama ay mamamatay sa ang kanyang kasamaan, ngunit sisingilin ko ang kanyang dugo sa iyong kamay. 9 Ngunit ikaw, kung babalaan mo ang masama mula sa kanya daan, upang lumihis mula roon, at hindi siya lumihis sa kanyang lakad, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit mayroon ka inihatid ang iyong kaluluwa. 10 At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa sangbahayan ni Israel, ito ang iyong sinalita, na sinasabi, tunay na ang ating mga pagsalangsang at ang ating mga kasalanan ay nasa atin. At tayo ay nabubulok sa kanila, gayon may mabubuhay tayo. 11 Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Adonai Yahweh, wala akong kaluguran sa kamatayan ng masama. Maliban sa pagtalikod ng masama sa kanyang lakad, at sa gayon ay mabuhay. Lumiko, tumalikod sa iyong masasamang paraan. Para sa kung bakit mamamatay ka ba, o sambahayan ni Israel. Ang aklat ng Ezekiel ay inilaan para sa modernong mga inapo ng Israel. Gayunpaman, ginawa rin iyon ng kanilang mga sinaunang ninuno na tama sa kanilang sariling mga mata dahil sa kanilang di nagbabagong pag-iisip. Jeremías Kapitulo 17 versikulo 9. Aralin 2, Pahina 8. Wala silang espiritu ni Yahweh sa loob nila, na magbibigay daan sa kanila na labanan si Satanas at sumunod kay Yahweh. Ito ay dahil tinanggihan nila ang banal na espiritu na ibinigay sa kanila, mga Gawa Kapitulo 7 versikulo 51.
pagmamayari ng banal ang espiritu ay nagbibigay daan sa isa na magbunga ng bunga ng espiritu, na nakalista sa Galatia Kapitulo 5 versikulo 22 hanggang 23. Ngunit kung wala ang banal na espiritu, tayo, gaya ng ginawa nila, nagbunga ng mga bunga na tinatawag na mga gawa ng laman. Ang ilan sa mga ito ay nakalista sa Galatia Kapitulo 5 versikulo 19 hanggang 21, sangkatauhan ngayon ay patuloy na nagpapakita ng mga gawa o mga resulta ng paggawa kung ano ang natural. At ang buong mundo ay umaani ng pagkabigo at kalungkutan na bunga ng paglabag sa mga utos ni Yahweh. Anong mensahe ang iniatas ng Elohim Propeta Juan na ipahayag sa Judea? Mateo Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 8 ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangaral sa mga ilang nadako ng Judea, 2 at sinasabi, magsisi. Sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. 3 sapagkat ito ay binanggit siya ni Isaias na propeta, na nagsasabi, ang tinig ng sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan Yahweh. Pakinisin mo ang kanyang mga landas. Isaias Kapitulo 40 versikulo 3, 4 at si Juan din ay may damit na mula sa buhok ng isang kamelyo, at isang sinturon na balat. Tungkol sa kanyang baywang. At ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. 5 pagkatapos, lumabas ang Jerusalem at ang buong Judea sa kanya, at sa buong kalapit bayan ng Jordan. 6 at siya'y nagpabautismo sa Jordan. Pagtatapat ng kanilang mga kasalanan. 7 datapwat pagkakita sa marami sa mga Fariseo at Saduceo na dumarating sa kanyang bautismo, sinabi niya sa kanila, anak ng mga ulupong. Sino ang nagpaalam sa iyo na tumakas mula sa puot sa dumating? 8 sa makatwid, magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ano ang mensahe ni Yeshua mula sa simula ng kanyang ministeryo? Marcos Kapitulo 1 versikulo 14 hanggang 15 at pagkatapos na maibigay si Juan, si Yeshua ay naparito sa Galilea na ipinangangaral ang mabuting balita ng kaharian ni Yahweh. 15 at sinabi niya, ang panahon ay ganap na at ang kaharian ng dumating na si Yahweh. Magsisi at maniwala sa mabuting balita. Napakalinaw na kapwa si Juan Bautista, na naghanda ng daan para sa Mesiyas at si Yeshua mismo, na siyang Mesiyas, nangaral upang tanggapin ang kaligtasan at pumasok sa bagong tipan, kailangan munang magsisi sa kanyang mga kasalanan. At pagkatapos ay tanggapin ang dugo ni Yeshua para sa kapatawaran ng mga kasalanang iyon. Ang mga disipulo ba ni Yeshua ay mang-aral ng parehong mensahe? Sinabi ba ni Yeshua na ang pagsisisi ay ipangangaral sa lahat mga bansa? Lucas Kapitulo 24 versikulo 47 at ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa kanyang pangalan sa lahat ang mga bansa. Simula sa Jerusalem, noong araw ng Pentecost, nang ibuhos ang banal na espiritu sa mga disipulo ng Mesiyas, mga gawa Kapitulo 2 versikulo 1-4. Anong mensahe ang ginawa pinasigla ng Elohim si Pedro na mang-aral sa maraming tao na natipon sa Jerusalem? Mga gawa Kapitulo 2 versikulo 38 at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo. Bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yeshua, Yahweh para sa kapatawaran ng mga kasalanan, upang matanggap ninyo ang kaloob na espiritu ng kabanalan. Sinabi rin ba sa mga kongregasyon sa katapusan ng panahon na dapat silang magsisi sa kanilang mga kasalanan upang maghari kasama ng Mesiyas sa darating millennial kingdom? Pahayag Kapitulo 2 versikulo 5 kung magkagayoy alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka, at gawin mo ang mga unang gawa. At kung hindi, ako'y mabilis na darating sa iyo, at aalisin ang iyong menorah sa kinalalagyan nito.
maliban kung magsisi ka. Pahayag Kapitulo 2 Versikulo 16 Magsisi kayo. Ngunit kung hindi, ako'y paroroon sa iyo kaagad. At ako'y makikipagdigma sa kanila sa pamamagitan ng tibak ni ang bibig ko. Pahayag Kapitulo 2 Versikulo 21 hanggang 23 At binigyan ko siya ng panahon upang magsisi siya sa kanyang pakikiapid. At hindi siya nagsisi. 22 narito, aking ihahagis siya sa isang kabaong, at ang mga nangangalo niya sa kanya sa malaking kapighatian, maliban kung magsisi sila sa kanilang mga gawa. 23 At papatayin ko ng kamatayan ang kanyang mga anak. At lahat ng mga kongregasyon malalaman ko na ako ang isa na sumasaliksik sa mga panloob na bahagi at puso. At ibibigay ko sa bawat isa sa inyo ayon sa iyong mga gawa. Pahayag Kapitulo 3 Versikulo 3 At alalahanin mo kung paano mo tinanggap at narinig, at ingatan mo, at magsisi. Kung gayon, hindi mo gagawin mag-ingat ka. Darating ako sa iyo na parang magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong oras ako dumarating sa iyo. Aralin 2, Pahina Siyam. Pahayag Kapitulo 3 Versikulo 19, Ako, ang lahat ng aking iniibig, ay aking sinasaway at aking pinarurusahan. Maging masigasig, kung gayon, at magsisi. Si Yeshua ay nagbibigay ng babala sa halos lahat ng mga mananampalataya sa huling panahon na ang kanilang buhay ay hindi perpekto bago natin ang Ama sa langit at dapat nating saliksikin ang ating mga kaluluwa at alisin ang lahat ng kasalanan at kamunduhan upang magmana ng kaharian kasama niya. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, karamihan ay walang nakikitang problema sa pag-aaksaya ng walang katapusang oras sa isang araw sa panunood ng hindi banal na TV o sports. Kami dapat magsimulang magtanong hindi lamang sa tanong na, kasalanan ba ang aking ginagawa, kundi banal ba? Sa mga huling oras na ito napakarami ng kung ano itinuturing nating normal sa ating buhay ay isang kasuklam-suklem kay Yahweh. Kung hindi tayo naiiba sa mundo kaysa sa wala nagsisi at nagbago. Unang Juan Kapitulo 2 Versikulo 15 hanggang 17 Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay nagmamahal sa mundo, ang pag-ibig ng ang Ama ay wala sa kanya. 16 Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pita ng laman, ang pita ng mga mata, at ang kapalaluan ng buhay, ay hindi sa Ama, kundi sa sanglibutan. 17 At ang sanlibutan ay lumilipas. At ang pagnanasa nito, ngunit ang gumagawa ng kalooban ni Yahweh ay nananatili magpakailanman. Sa mga huling araw na ito bago itatag ang kaharian ni Yahweh. Dapat tayong magsikap sa anumang paraan laban sa anumang kalikwan na nasa ating buhay at hilingin kay Yahweh araw-araw na patawarin tayo kung saan tayo nabigo. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 9 hanggang 12, Kaya nga, manalangin kayo sa ganitong paraan, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. 10 Dumating ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban, gaya ng sa langit, gayon din sa lupa. 11 Ibigay sa amin ang tinapay ng aming pangangailangan sa araw na ito. 12 At patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala na saktan kami. Napakahalaga rin na maunawaan na maliban kung patawarin natin ang iba, hindi tayo patatawarin ng ating Ama sa langit. Dapat nating napagtanto na tanging ang kanyang biyaya, hindi nararapat at hindi nararapat na kapatawaran, ang nagligtas sa atin at wala tayong magagawa na kumita ng ganito kalaki kaloob ng kaligtasan. Dapat tayong magpakumbaba na tayo ay nasa isang desperado na kalagayan at tunay na nagpapahintulot sa atin na patawarin ang iba para ang pinatawad tayo ni Yahweh.
Mateo Kapitulo 18 versikulo 21 Nang magkagayoy nilapitan siya ni Pedro, at sinabi, Guru ko, ilang ulit kong patatawarin ang aking kasama ko si kuya na may kasalanan. Dapat ko bang patawarin siya hanggang 7 beses? 22 sinabi sa kanya ni Yeshua, Ginagawa ko hindi sabihin sa iyo, hanggang sa makapito, kundi hanggang 70-77. 23 Dahil dito ang kaharian ng langit ay inihalin tulad sa isang tao. Isang hari, na nagnanais na makipagsulit sa kanyang mga alipin. 24 At nang makapagsimula siyang magbilang, ay inilapit sa kanya ang isang may utang na 10,000 talento. 25 Ngunit siya ay walang anumang ibabayad. Iniutos ng kanyang Panginoon na ipagbili siya, gayon din ang kanyang asawa at mga anak, at lahat mga bagay, hanggat mayroon siya, kahit na ibalik. 26 Nang magkagayoy natamba ang alipin, niluhod niya ang kanyang tuhod sa kanya, na nagsasabi, Guro, pagtiyagaan mo ako, at babayaran ko ang lahat sa iyo. 27 At palibhasa ay puspos ng habag. Ang pinalaya siya ng amo ng aliping iyon at pinatawad sa kanya ang utang. 28 Ngunit paglabas ng aliping iyon, nasumpungan niya isa sa kanyang kapwa alipin na may utang sa kanya ng 100 denaryo. At hinawakan siya, at sinakal siya, na sinasabi, Magbayad sa akin kahit anong utang mo. 29 Nang magkagayoy nagpatira pa sa kanyang paanan, ang kanyang kapwa alipin ay nakiusap sa kanya, na sinasabi, Pagpasensyahan mo na ako, at babayaran ko ang lahat sa iyo. 30 Datapwat ayaw niya, kundi pag-alis niya ay itinapon niya siya sa bilangguan hanggang sa mabayaran niya ang halagang inutang. 31 Ngunit ang kanyang mga kapwa alipin, na nakikita ang mga bagay nangyari, sila ay lubhang nalungkot, at pagdating nila ay ibinalita nila sa kanilang Panginoon ang lahat ng mga bagay nangyayari. 32 Nang magkagayoy tinawag siya ng kanyang Panginoon, at sinabi sa kanya, Masamang alipin, pinatawad ko lahat ng iyon utang, mula nang magmakaawa ka sa akin. 33 Hindi ba dapat din na kayo ay maawa sa inyong kapwa alipin, na gaya ko awa? 34 At dahil sa galit, ibinigay siya ng kanyang Panginoon sa mga nagpapahirap hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng iyon utang sa kanya. 35 Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit malibang magpatawad ang bawat isa sa inyo ng buong puso kanyang kapatid ang kanilang mga kasalanan. Ano ang inilalaan ng isang tao para sa kanyang sarili kung pipiliin niyang manatiling hindi nagsisi? Roma Kapitulo 6 versikulo 23 Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ni Yahweh ay buhay na walang hanggan. Yeshua, Mesiyas na aming guro. Ang batas ni Yahweh ang daan tungo sa walang hanggang kapayapaan, kaligayahan at kagalakan. Kung ang Elohim ay magbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga taong matyaga rebelde, na matigas ang ulo na tumatangging magsisi, na nabigo sa pagbuo ng matuwid na pagkatao, wala silang dadalhin kundi walang hanggan kalungkutan at pagkabigo sa kanilang sarili at sa iba. Sa makatuwid, ang pinakamaawaing bagay na magagawa ng Elohim para sa lahat na babahala ay upang tanggihan ang patuloy na pag-iral sa naturang mga rebelde. Ang hindi nababago ay papatayin lamang at hindi na umiiral magpakailanman. Tanging ang mga nagsisi at sumusunod kay Yahweh ang isisilang sa maluwalhati, walang hanggang pamilya ni Yahweh. Mag-ingat sa maling pagsisisi. Aralin 2, Pahina 10. Ano pa ang sinabi ni Yeshua tungkol sa mga taong gustong sumamba sa kanya nang hindi sumusunod sa mga utos ni Yahweh, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin?
na nagtuturo ng mga utos ng mga tao bilang mga aral. Isayas Kapitulo 29 versikulo 13. Tinalikuran ninyo ang utos ni Yahweh, pinanghahawakan ninyo ang tradisyon ng mga tao, paghuhugas ng mga kagamitan at mga tasa. At marami pang iba tulad ng mga bagay na ginagawa mo. At sinabi niya sa kanila, mabuting itabi ninyo ang utos ni Yahweh upang maitatag ninyo ang inyong sariling tradisyon. Marcos Kapitulo 7 versikulo 7 hanggang 9. Isa Juan Kapitulo 2 versikulo 3 at sa pamamagitan nito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung ating tinutupad ang kanyang mga utos. Isa Juan Kapitulo 2 versikulo 4 ang nagsasabi, nakikilala ko siya. At ang hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa isang iyon. Isa Juan Kapitulo 2 versikulo 5 ngunit ang sinumang tumutupad ng kanyang salita. Tunay na sa isang ito ang pag-ibig ni Yahweh ay naging sakdal. Sa pamamagitan nito alam natin na tayo ay nasa Kanya. Mas gugustuhin ng taong makalaman ang halos anumang bagay kaysa isuko ang sarili kay Yahweh. Ang kanyang likas na pag-iisip, Jeremias Kapitulo 17 versikulo 9, Roma Kapitulo 8 versikulo 7 hanggang 8, mga rebelde sa pag-iisip na magpasakop sa batas ni Yahweh. Sa panahon ng Mesiyas ang mapagkunwari pinalitan ng mga relihiyonista ang kanilang sariling mga batas at tradisyon kapalit ng batas ni Yahweh. Simula noon, idineklara na iyon ng mga lalaki ang mga utos ni Yahweh ay walang kabuluhan. Nililin lang ang kanilang sarili sa pag-iisip na makakatanggap sila ng kaligtasan sa pamamagitan lamang naniniwala sa walang kasalanan na Mesiyas bilang kanilang tagapagligtas na walang pagbabago sa kanilang buhay. Ang kalikasan ng tao ay gustong maging tama, ngunit ito ay hindi kinakailangang gawin ang tama. Kaya madalas sabihin ng mga tao, bueno, narito ang paraan ng pagtingin ko dito, kaya inilalagay ang kanilang konsepto ng katwiran sa itaas ng Biblia. Kung ito ay mukhang tama sa kanila, ito ay magiging kanilang batas. Ngunit marami sa mga huling panahong ito na tumatanggi sa pagsunod kay Yahweh ay tatanggihan din sa pagbabalik ni Yeshua. Mateo Kapitulo 7 versikulo 21 hanggang 23 hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Guro, Guro, ay papasok sa kaharian ng langit, ngunit ang mga gumagawa ng kalooban ng aking Ama sa langit. 22 marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Guro, Guro, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan? At sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa iyong pangalan ay gumagawa ng maraming gawa ng kapangyarihan. 23 at pagkatapos ay ipahahayag ko sa kanila, mula sa walang hanggan. Ay hindi ka nakilala, lumayo sa akin. Yaong mga gumagawa ng katampalasanan. Ang mga mata ng Elohim ay nasa mga maamo at nagsisising espiritu sa mga nanginginig sa harap ng 2 talem na espada ng kanyang salita. Kinikilala ni Yahweh ang isang nagsisising saloobin, isang mapagpakumbaba na naghahanap ng kapatawaran at awa. Siya ay tunay parangalan ang lahat ng tumalikod sa masasamang gawa at gawa na tinukoy ng kanyang salita bilang kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay nangangailangan ng permanenteng pagbabago ng direksyon. Ito ay isang kabuoang pangako sa isang kurso kung saan walang pagtalikod. Ito ay hindi isang pansamantalang, kusang emosyonal na tugon na laganap ngayon sa mga relihiyosong revival na pagpupulong. Natutunan mo na ito ay isang bagay na mas malalim at mas malalim. Pagsikapan nating maging mga tapat. Tingnan natin ang ating mga puso at hayaang maputol ang salita ni Yahweh sa ating puso at hayaan natin manalangin sa ating Ama sa langit na bigyan tayo ng espiritu at puso ng tunay na pagsisisi na
Mayroon tayo sa puting damit sa ang pagbabalik ni Yeshua. Mga dapat tandaan isa, ang kasalanan ay ang paglabag sa batas ni Yahweh. Unang Juan Kapitulo 3 Versikulo 4, 2, ang tanging paraan upang mapatawad ang ating mga kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo ni Yeshua. 3. Hindi ilalapat ni Yahweh ang dugo ng kanyang anak sa ating mga kasalanan ng walang tunay na pagsisisi. 4. Ang pagsisisi ay hindi lamang isang emosyonal na pakiramdam kundi isang tunay na pagbabago ng buhay. Mangyaring pumunta sa aming website sa www.koyo.com at mag-download ng mga libreng audio na tinatawag, Pagbabago ng iyong isip, tunay na pagsisisi. Kongregasyon ng YHWH PO Box 832 Carteret NJ 07008 www.koyo.com